Ang mga lalaking ito sa San Fernando, Romblon, sabik mahalikan, mayakap, at maisayaw sa ulan ngayong araw ng mga puso. Cheers! Pero sila'y nauuhaw, naliligaw, at giniginaw dahil sila'y mga tumandang binata. Gusto ko nang magka-girlfriend. Pero ang kanilang pagiging single, hindi raw by choice. No choice kasi sila dahil para raw silang isinumpa. Maasa pa rin ako na may darati para sa akin. 50 years na akong single. Kung nga maintindihan Sa kanila kasing bayan, meron daw bukal na ayon sa mga kwento-kwento, ang mga lalaking nag-iigib at umiinom ng tubig dito, hindi raw nakakahanap ng tunay na pag-ibig. May bukal sa isla ng Sibuyan sa Romblon na parang meron daw dalang sumpa. Ang mga umiinom daw kasi ng tubig dito, tumatanda na single. Ito ang bukal na kung tawagin nila'y payaw. Isa sa mga di umano isinumpa ng payaw ang 74 anyos ng Simang Oto. araw-araw ako ay umiigib dito sa bukal. Dito kami kumukuha ng inumin So, ang ganda dito ng tubig Namis na miss. May tubig nga, wala naman daw love life. 50 years na akong single. Hindi naman daw sa inuuto tayo ni Mang Oto. Pero sa totoo lang, artistahin daw siya nung kanyang kabataan. Maraming nagsasabi na kamukha ko si Terso. Kaya nga raw niya napasagot ang kanyang unang nobya. 1969, noong ko nakilala yan sa Batamis, nagustuhan ko dahil masipag. Yun nga lang, Ayaw na magulang sa akin. saklap! Nasaktan ako 5 taon bago ko nakalimutan. Sunod naman daw na si Mang Oto, meron nang naka-talking stage. Nakasalatan kami. Doon naman kami nagkakilala sa Masbate. Kaso, nauwi rin daw yon sa hiwalayan. Ako nag-iwan. Nawala na ako ng ganang maghanap ng nobya. Pakiramdam ni Mang Oto, totoo ang kwento-kwento tungkol sa sumpa ng payaw. So, isa rin na nabigtima May isa pa kong kapatid na dito umiigi na makapag-asawa. Ang bukal o payaw matatagpuan sa gubat, halos kalahating kilometro ang layo mula sa mga kabahayan. Ang tubig na dumadaloy rito mula sa ugat ng isang malaking puno na nasa 2 metro ang taas. Ito ang tanging napagkukunan ng inuming tubig ng mga tiga-barangay noon. Masarap siya. Medyo may katamisan siya. Ang bukal na yan po, ang kauna-unahan nilang kinukuhaan ng tubig. Nang unang panahon, wala po ng resource na makukuhaan ng tubig na inumin. Nakasanayan na nila na doon po iigib ng tubig. Ang pinsan naman ni Mang Oto na si Pidek na siyang tagalinis ng payaw, single pa rin sa edad na 62. Mula pa ng pagkatao ko, dito na ako minom. Si Pidek, nagka-love life naman daw. Kaso, ginost daw siya o hindi na lang nagpakita ng una niyang nobya. Pumunta siya sa Maynila. Katapos noon, wala nang kontakan kami. Muli naman daw siyang umibig. Sasama na siya sa akin papunta dito. Sabi ko sa kanya, nag-aaral ka. Sayang yung pag-aaral mo. Hanggang si Pidek, tila nagmurang kamatis nung muling nagmahal. Ito lang mo mga 2020 na siguro yun. Wala na siyang asawa, parehong amin edad. Gusto na nga raw siya nitong pakasalan. Kaso si Pidek hindi pa rin daw handa. Sabi ko, wala akong pirang pakasal. Hindi lang kami na nag-uusap. May asawa na. Sa ngayon, mag-isa lang ako sa bahay. Siyempre, malungkot. Wala sa yung nagtutulong. Masamang pakiramdam ko. Nainggit nga ako sa mayroong mga kasama sa buhay. Siguro natripan ako pag hindi ako nakasawa dahil doon sa mga sabi-sabi. Ang magkapatid namang sina Jomar at Marlon, 41 at 38 anyos ang edad. Sa payaw rin, nag-iigib. Simulang bata pa po. Dito na po kami umiinom. Malayo din sa baba Mas malapit dito. Sinubukan naman daw ni Marlon na manligaw.
pero parang binubuhusan daw siya ng malamig na tubig kung siya'y binabasted. Si Jomar naman, minsan na raw nakahanap ng LOL o Love Online. Kilala ko po siya. Ito sa Facebook lang po. Nagsama naman kami. Bigla lang iniwan niya ako. 2 taon lang inabot yung relasyon namin. Usapan namin dalawa niyan. Baka sa tubig nga. Hindi pa kami kanubya. Pero bakit nga ba tumatandang binata ang mga lalaking ginagawang pamatid-uhaw ang tubig sa payaw? Ayon sa mga kwento-kwento, ang payaw di umano binabantayan ng isang engkanto. At ang mga lalaking umiigib at umiinom ng tubig mula rito kapag natipuhan di umano ng engkanto, kanya raw isinusumpa. Yung puno may butas, ang mukhang private part ng babae. Baka babae yung bantay. Mga lalaki usually yung nagustuhan ng engkanto na nakatira at nagbabantay dito. Yung buhay pa siguro mga around 12. Kung yung iba pa na namatay, mga around 21. Kaya ngayong may 2 ng binatang mga anak si Carla. Baka maingkanto kayo doon at hindi kayo makapag-asawa. Hindi bale na raw ang mga itong mauhaw. Huwag lang makainom ng tubig sa payaw. Siyempre, gusto ko rin naman makapag-asawa yung mga anak ko. Ang ipinagpapasalamat na lang ni Carla, meron silang ibang makukuhanan ng maiinom na tubig. May mga refilling station na noon ito lang yung nakukuhanan namin ng tubig talaga. Meron po tayong mga alternative na mga sources na makukuhaan ng tubig. Kagaya po ng deep well dyan po sa amin sa merkado. Mayroon din tayong mga refilling station. Walang kinalaman yung bukal kung bakit maraming kalalakihan ay tumandang walang maasawa. Pwedeng coincidence ito. Napakalawak ng mundo at napaiba-iba yung mga pananaw natin dito. Lalong-lalo na kapag nasa probinsya kung saan naniniwala ang mga tao na may mga espiritu, engkanto at kung ano-ano pang mga elemento na nakatira dito. Dahil nga ito ay nagbibigay ng mas makulay na salaysay tungkol sa kapaligiran natin. Huwag masyado nilang paniwalaan na ang tubig na ito ay ang dahilan kung bakit sila magiging single. A few reasons kaya nagsisingle dahil number 1, kontento na sila sa buhay. Pangalawa, natatakot sila na baka makaranas ng mga problema kapag let's say makapag-asawa sila or magkapamilya. Sa tingin nila, sa sarili nila, di sila for the marrying type. Panahon na lang sigurong nakalam yun. Makapag-asawa pa ako. Umaasa pa rin ako na may darating na para sa akin. Ang pagiging single, hindi ibig sabihing wala kang alam sa pag-ibig. Minsan, mas mabuting mag-isa kesa mauwi sa maling tao o engkanto. Well, well, well! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.